Ang 3 minuto makalipas ang alas 11. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita. Hanggang sa mga oras na ito, idineklara ng bird flu free ang probinsya ng Benguet makalipas ang 2 taon mula nang maitala ang avian influenza sa lugar. Ayon sa Department of Agriculture, wala nang naitalang kaso ng H5N1 sa pagsisimula ng taong 2024. Bungaan niya ito ng ginawang depopulation, cleaning, and disinfection at surveillance sa lugar para mapigilan ang pagkalat ng virus. Paliwanag ng DA, kabilang sa mga ibong apektado ng virus ang native na manok, pato, pabo at gansa. Nagbabala ang Intellectual Property Office of the Philippines tungkol sa mga impostor na account. Ayon sa ahensya, may natatanggap silang ulat mula sa mga users na nakatatanggap umano ng mensahe na nagpapakilalang mula sa nasabing ahensya. Labagaan niya ito sa intellectual property laws kasama na ang paggamit ng copyrighted works mula sa account. Paalala ng IPOPIL, huwag nang makipag-usap sa mga kahini-hinalang account, huwag din buksan ang mga link na hindi tiyak ang source at huwag ring magbibigay na anumang personal na impormasyon. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde. Patuloy sa pagbabalita, patuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ang kapuluan, 4 na minuto makalipas ang alas 12 ng hating gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Nahack ang official Facebook page ng Valenzuela City Police Station. Kinumpirma ito ni Chief Police Colonel Salvador Destura Jr. sa statement na inilabas ng Public Information Office ng nasabing istasyon. Ayon kay Destura, noong Lunes pa ng gabi, February 19, nagsimulang mag-post na account na malalaswang video sa kanilang page. Sa kasalukuyan, hindi pa nababawi ang nasabing account kaya't nagpaalala sa Destura na iwasan muna ang pakipag-ugnayan sa nasabing account. Lampas 1 bilyong piso na halaga ang pinsala ng dulot ng baha at landslide dala ng mga pag-ulan sa Davao at Caraga region. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 216 pasilidad at higit 1,000 kabahayan ang nawasak sa lugar. Samantala, aabot na sa higit 558 milyong piso halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura kung saan apektado ang halos 19,000 mga manggagawa at mangingisda. Ayon pa sa NDRRMC, higit sa 210,000 katao ang nawala ng tirahan dahil sa baha at landslide na dulot ng malakas na pag-ulan dahil sa shear line at trap ng low pressure area. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ganap ng 1 minuto, makalipas ang 1:00. RH Rapido Hataw Balita.
Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Halos 1 milyong pamilya o 4.3 milyong Pilipino na kabilang sa pinakamahirap na bahagi ng lipunan ang hindi nakatanggap ng tulong mula sa Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps noong 2023 dahil inalis ni Senator Amy Marcos ang pondo para sa kanila. Ayon kay Ako Bicol Representative Jill Bongalon, nilipat ni Senator Marcos ang pondo para sa mga 4Ps beneficiaries sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Inilarawan ni Bongalon ang pag-alis ng pondo na malupit at kawalan ng konsensya. Ang 4Ps program ay isang conditional cash grants para sa pinakamahihirap na pamilya upang mapaganda ang kanilang kalusugan, nutrisyon at makapag-aral ang mga bata. Ayon kay Bonggalan, nagsimula itong mag-usisa sa nangyari sa budget noong 2023 dahil mayroon umanong nagrereklamo kaugnay ng 4Ps program. Ang pondo ay ipinamigay umano ni Senator Marcos at ilang piling kaalyado nito gaya ni Vice President Sara Duterte sa halip na sa pamamilyang pasok sa 4Ps program. Ayon kay Bongalon, mayroon pa itong mga narinig na ginawang paglilipat ng pondo si Senator Marcos subalit kinukumpleto pa umano nito ang datos. Ang 4Ps program ay ipinatutupad sa 17 rehiyon ng bansa at mga benepisyaryo nito ay pinipili sa pamamagitan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction. Bawat pamilyang benepisyaryo ng 4Ps na mayroon 3 anak ay makakatanggap ng 1,400 pesos kada buwang ayuda o kabuang 15,000 pesos kada taon sa loob ng 5 taon. Makakatanggap ng mga bagong drone ang Philippine National Police mula sa Okada Foundation. Ayon kay PNP Chief Benjamin Acorda Jr., aabot sa 10 milyong piso ang halaga ng mga drone na may kasama pang drone jammers. Bukod dito, meron ding 7.78 milyong piso na donasyon ang ilala naman para sa mga radio communication equipment. Sabi ni Acorda, gagamitin ito sa kanilang mga special operation para makakuha ng mga advanced information para makaiwas sa mga ambush. Mula sa DCRH News Center, ako po si Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.